umaga, gabi at hapon sa inyong lahat. Ako si Chanel Crizet Borromeo, ang naatasang magbalita sa inyong harapan. Naniligan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mananatiling matatag at kalmado ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Ito ay ibinahagi ni President Bongbong Marcos sa kanyang arrival statement nitong Miyerkules, October 29 matapos ng daluhan ng ika-47th ASEAN Summit at related summits na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia mula October 26 hanggang October 28. Magandang araw! I have just attended the 47th ASEAN Summit and related summits in Kuala Lumpur, Malaysia. The summit was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how to navigate our future together amidst the various geopolitical and economic challenges that we face domestically, bilaterally, regionally, and globally, panimula ni President Bongbong Marcos. We discussed significant international issues that emerging challenges that not only impact our people and our nation, but also entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute in defending our sovereignty and sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea, in accordance with, of course, international law, pagpapatuloy ni Pangulo. Ayon pa kay PBBM, magpapatuloy ang Pilipinas na pagtibayan ang relasyon nito sa iba pang mga bansa. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability, and to economic progress, aniya. Kaugnay nito sa isinagawang 28th ASEAN-China Summits, kung makakailan matatandaang kinondena ng Pangulo sa kanyang intervention speech ang animoy panghaharas ng China sa mga Pilipino patungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Dumako tayo sa mga pagprosesong tanong. Una, ano ang naging epekto na nasabing balita sa ekonomiya ng Pilipinas? Nagkaroon ito ng positibong epekto. Ang pahayag ni PBBM sa ASEAN Summit ay nakakatulong sa pagpapalakas ng tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Pinoprotektahan din nito ang ating karapatan sa West Philippine Sea na may malaking ambag sa ekonomiya. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng bahagyang tensyon sa mga bansang sangkot ng issue. Kalawang pamprosesong tanong, paano ka naapektuhan sa balitang nabanggit? Maapektuhan ako sa nasabing balita dahil bilang mamamayang Pilipino, nakikinabang ako sa mga programang pang-ekonomiya at oportunidad ng dulot na mas matatag na ugnayan ng bansa sa ibang bansa. Nagbibigay din ito ng seguridad na mapoprotektahan ng ating likas na yaman sa West Philippine Sea. Gayunpaman, maaari rin akong maapektuhan kung magkakaroon ng tensyon o hindi pagkakaunawaan sa kalakalan na maaaring makaapekto sa presyo ng mga bilihin. Ikatlong pamprosesong tanong, ano ang iyong aral na nakuha sa balitang nabanggit? Ang aral na nakuha ko sa balitang nabanggit ay ang kahalagahan ng pagkakaisa at matatag na paninindigan ng bansa sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Natutunan ko rin na mahalaga ang pakikipagtulungan sa ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Pinapakita nito na ang tunay na lider ay marunong ipaglaban ang karapatan ng bansa habang pinag-aalagaan ang mabuting ugnayan sa iba pang bansa.